Okay lang maging hindi okay. Alam niyo mga kapatid, isang magandang tanong para sa ating lahat. Bakit nga ba gusto natin palaging maging masaya? May punto rin kung bakit ganyan nga yung gusto nating mangyari dahil naaalala natin yung mga panahon na nandun pa tayo sa kabilang mundo na walang problema at puro lang kaligayahan, kasiyahan ang ating mga nararanasan. Pero habang nandito tayo sa mundo ng tao at hindi pa tayo nakakauwi sa mga kahariang pinanggalingan natin, haharap talaga tayo sa mga pagdurusa sa buhay. Ibig sabihin ay daraan tayo sa mga masasakit at malulungkot na mga pangyayari. Kung kaya ang sinasabi ko nga dito ay okay lang maging hindi okay. Okay lang na maging malungkot tayo kasi yun talaga yung karanasan natin at kalikasan ng buhay. Isang problema nga na mangyayari sa mga tao ay kung palagi nilang gustong maging masaya tapos dumaan nga sila sa kalungkutan ay hindi sila nakaka-recover agad dahil nga hindi nila tinatanggap at pinagdaraanan ng maayos yung pagdurusa sa kalungkutan na yon. Kasi kapag dinideny mo yung sarili mo, tinatanggihan mo ang isang negatibong karanasan, ay mas lalong magiging negatibo yun. Pero kapag natuto ka, natanggapin yung negatibong karanasan na yan, yung kalungkutan na yan, ay mas lalo kang mabilis na makaget over, mas madali mong lampasan kasi nga ay pinagdaanan mo. Pero kapag hindi mo nga pinagdadaanan, tinatanggihan mo, mas pinapatagal mo pa yung pagdurusa mo, tapos daraanan mo rin naman yung bagay na yon. Tapos hindi ka natuto at hindi mo na palabas yung enerhiya na yon mula sa katawan mo dahil nga ay tinatanggihan mo at gusto mo palaging masaya ka. Pero imposible yon habang nandito tayo kasi isipin nyo, ang Panginoon nga bumaba dito para magdusa, so hindi talaga niya maiwasan yung kalungkutan. Lalo na tayo, kailangan talaga natin pagdaanan din yung mga kalungkutan na yan. So halimbawa meron tayong mga nangyari sa buhay natin, sa work man or sa pamilya o di kaya sa sarili nating mga project o sa mga relasyon, sa mga kaibigan. Sigurado merong mga bagay na hindi natin inaasahan. Halimbawa ay gusto natin sana magtagumpay tayo sa isang bagay. Tapos hindi pala natuloy yun or meron tayong naranasan na sakit na hindi natin alam na yun pala yung mangyayari. Maraming ganyan tayong pagdaraanan sa buhay at kailangan lang natin manatiling kalmado at tanggapin, hayaan yung sarili natin na maramdaman kung ano ang maramdaman natin. Okay lang maging malungkot, okay lang umiyak, okay lang na magalit, okay lang na magkaroon ng iba-ibang mga negative na mga damdamin kasi bahagi yan sa pagiging tao natin. Kapag hindi natin tatanggapin na yan ang pagdadaanan natin, ay hindi tayo lalago bilang tao at hindi tayo magiging tao, hindi tayo buong tao kasi hindi natin hinayaan yung sarili natin na makaramdam sa kung ano yung kailangan mapagdaanan talaga ng tao. Bilang tao, meron talaga tayong pagdurusa kasi yan yung nakatadhana sa atin eh. Yan din yung pagbayad sa mga kasalanan natin na nagawa natin sa mga una pang panahon. So kailangan natin pagdaanan para matuto din tayo sa mga lessons na nakapailalim sa mga karanasan na yan. So halimbawa ngayon, nalungkot ako dahil medyo matagal ako na hindi nakasama doon sa asawa ko, pero ganun talaga yung pagdurusa na kailangan naming pagdaanan sa misyon para magtagumpay kami. So ngayon, halimbawa hindi ko siya makasama sa gabing ginawa ko yung video na ito at may iba pang mga pagkakataon nga na meron kaming mga pinagdadaanan nga na mahirap bilang mag-asawa dahil nga malayo kami. Kumbaga hindi lang ito ibang bansa, ibang mundo talaga yung pinagtatrabahuhan niya habang nandito ako. Hindi ko inaasahan na lahat or di kaya karamihan sa mga tao ay makakaunawa sa sinasabi ko, pero isipin nyo lang na parang nag-abroad ang isang tao tapos may problema, syempre may long distance relationship problems, pero medyo iba rin kasi nakakapunta siya dito ng biglaan na hindi naman magagawa ng mga nasa ibang bansa lang. Tapos yun nga, di ba, may mga tao din na magta-try door sa akin. Meron din mga project na gusto ko sana na magtagumpay pero yung pala hindi nagtagumpay. May mga ganyan. Pero meron din naman syempre yung mga tagumpay, pero ang pinag-uusapan natin dito yung mga negative na mga bagay. Kung meron ako mga naranasan nga na mga masamang ganyan, so halimbawa may sakit din or may hindi natuloy or di kaya nade-delay palagi ng mga bagay, dinarama ko talaga yung kalungkutan na kailangan pagdaanan. Kung ano yung enerhiya na yon, hindi ko tatanggihan. Aware ako at hihinga ako, yun yung pinagme-meditatean ko. Ano ba yung pakiramdam doon sa kalungkutan o sa galit o doon sa pagkainis. Tapos hinahayaan ko lang na lumipas yan, pero hindi ko minamadali yung sarili ko na dapat hindi tayo makaramdam ng mga ganito. Ang kabaliktaran nga na nangyayari is kung nagtatanggap tayo doon sa sarili nating mga negatibong nararamdaman,
mas nagiging positibo nga yung karanasan na yan, tapos mas nagiging masaya tayo sa mabilis na paraan. Kaysa kapag tinatanggihan natin ang isang bagay na negatibo, mas nagiging negatibo tuloy yung karanasan natin. Pero kapag natanggap natin yung negatibong karanasan, ay mas nagiging masaya tayo dahil nakukuha natin kung ano nga ba yung kailangan nating matutunan doon sa karanasan na yan. Hindi talaga kasi mangyayari ang buhay sa 100% na gusto natin. Sabihin natin mga 50% ay sa atin, 50% ay hindi sa atin. Parang ganon. Pwedeng iba-iba yung mga statistics sa kada tao, pero nagsasabi lang ako sa inyo ng example na minsan nasa atin, minsan wala sa atin, minsan tayo yung nasa taas, minsan tayo yung nasa baba, minsan pabor sa atin, minsan pabor sa iba. Ganyan lang talaga yung buhay. Kahit na nagsunod tayo sa landas ng kabanalan, meron pa rin tayong pagdaraanan na pagdurusa. Hindi na kasing bigat kumpara kapag nagtuloy pa rin tayo sa mga kasalanan. Sinusunog na kasi natin yung mga karma natin para hindi na tayo kailangan pabalik-balik dito sa mundo ng tao. Lalo na kapag mag-mission na tayo sa landas ng kabanalan bilang mga official na misyonaryo. Kasi gusto na talaga natin magseryoso na makauwi sa ating mga pinanggalingan hanggang makarating tayo sa langit kasama ang Diyos. Okay lang maging malungkot, mga kapatid. Ako nga ngayon, nakakaranas ako ng kalungkutan. Tapos baka nakikita nyo nga sa mukha ko, medyo pagod ako, medyo malungkot. At okay lang yun. Hindi masama yung pagiging malungkot. Kasi ako, nalulungkot ako. Diba? Ano masama dun? Diba? Minsan masaya, minsan malungkot. Yan ang pagiging tao. Meron kasi yung mga kumakalat na ideya na dapat palagi tayong happy, yes, always happy. Hindi naman ganyan yung totoong buhay, di ba? Pagdaanan natin yung lahat ng kulay, lahat ng lasa, lahat ng mga variation, lahat ng iba-ibang mga flavors ng buhay, di ba? Meron tayong tamis, alat, tabang, asim, pait, tas meron pa yung maanghang, minsan malamig, minsan mainit. Iba-iba yan na kailangan nating pagdaanan para malasap natin yung kabuuan ng buhay. So para mabuo tayo bilang tao ay dapat matanggap natin ng pantay ang parehong kasiyahan at kalungkutan. Parehong positibo at negatibo. Take the good with the bad. Kaya nga buo, kaya holy kasi pinagdaanan natin yung lahat. Kaya nga holistic. So wag natin mamadaliin yung sarili natin na ayoko na makaramdam ng lungkot. Hindi, pagdaanan mo lang talaga, hayaan mo na yung lungkot, yung lumabas at umalis mula sa'yo dahil nga tinanggap mo siya at nakita mo din yung good side ng isang bagay. So, meron tayong good and bad na kasabay natin na matatanggap. Kasi nga kabuuan, so makikita natin yung buong sitwasyon. Kasi hindi naman tayo tatagal na puro lungkot lang tayo sa buhay natin. Tapos, hindi rin tatagal na puro kasiyahan tayo. Palaging ganyan lang yan. May kasiyahan, may kalungkutan, balanse, tingin ka dito, tingin ka doon, okay. So, isang paalala lang ito na normal lang talaga maging malungkot. Normal lang talaga na makaranas ng mga negatibong mga bagay kasi tao tayo. Pwede ka rin umiyak kung halimbawa ay sumobra na talaga yung nararamdaman mong lungkot. Kapag halimbawa namatayan tayo ng mga kamag-anak at darating talaga yan kasi nasa mundo tayo ng tao na mamamatay talaga yung mga tao, di ba? So kailangan natin dumaan nga doon sa mourning period o yung pagluluksa, malungkot tayo, umiyak tayo kung kailangan. Dahil nga namatay or nawala yung mga kamag-anak natin. Tapos, yung sa kabilang mundo naman ay magiging masaya tayo kapag halimbawa nakakita tayo sa kanila na nasa maayos silang kalagayan. Pero dapat, sana, ay magpakabanal para nga makakuha tayo ng maayos na kalagayan pagdating sa kabilang mundo sa ating mga kamatayan. Kasi magiging malungkot tayo na makita natin sila sa impyerno, diba? Mas maganda yung nasa langit sila at nasa magandang kalagayan. Pero dadaan muna tayo sa mga puting engkanto bago nga tayo makarating sa langit. So maganda yung makakuha tayo ng kaharian doon sa mga puting engkanto habang hindi pa tayo nakakarating sa langit. Baka napahaba yung mga sinasabi ko, pero ang point ko lang dito, okay lang maging malungkot. Ako ngayon medyo malungkot ako, pero sa pagsasabi ko nga sa inyo, pagpapahayag ko sa inyo, parang hindi na ako masyado malungkot. Although meron pang konti, pero dahan-dahan yan mawawala dahil makikita ko rin naman na hindi lang naman puro ganito yung buhay ko. Meron din naman ng mga ibang bagay na pwede ko makita na makakapagpangiti sa akin. Importante lang ay relax lang tayo, maging kalmado at maging buo tayong tao. Importante mga kapatid ay magpakatotoo tayo sa sarili natin at magpakatotoo tayo sa iba. At kasama nga sa pagpapakatotoo yung mga damdamin natin, yung positive at negative. Wala na nga tayong isipin positive at negative. Tatanggapin lang talaga natin na yan yung mga pinagdadaanan natin sa buhay. Mag-relax tayo at magpatuloy sa landas ng kabanalan kahit tayo ay may kasiyahan at kalungkutan para balang araw sa kabilang mundo ay makaranas na tayo ng walang hanggang kaligayahan. Maraming salamat po mga kapatid at God bless.